Magandang araw po sa inyo pong lahat, mga magulang at mga kapatid, at sa lahat po ng naabot ng akin pong tinig. Isa pong pribilehiyo ang makasama po ninyo sa gabing ito at sa pagsasama-sama natin sa gawain ho ng ating pong Panginoon. At nawa ay nasa mabuting kalagayan ho kayong lahat. Kung meron ho kayong mga dalang Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa sa aklat ng unang Samuel, chapter 17, verse 32 to 37. Ganito pong sinasabi. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Ngunit papilit si David. Sinabi niya, "Ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Filisteyong iyon pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na kami, O Diyos, ay makapagsama-sama. May pagkakataon, Lord, na makapagbulay-bulay ng inyong pong mga banal na salita. Lord, samahan mo po kami at ikaw ang siyang pumagitna sa amin pong lahat. Kasangkapanin niyo po, Panginoon, ang inyong pong lingkod at sa pamagitan, Panginoon, ng aking buhay, ay dumaloy, Panginoon, ng inyong pong pagpapala mula dyan sa kalangitan sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong pong mga banal na salita. Sa iyo po namin tinitiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Kung kayo po ay tatanungin, gaano ho kayo ka-close ni Lord? Or masasabi po ba nating kasama natin siya in our day-to-day walk? O sa pang-araw-araw nating buhay, lagi po ba natin siyang kasama? O tiyempuhan lang? Ang ating po bang relasyon sa Panginoon ay unstable? Kumbaga, by schedule, na pag Sunday, okay tayo. Pag Monday, okay pa din. Pero pag the rest of the weekdays, hindi na. So, paano ho ba natin ma-describe yung relationship or yung closeness natin sa Panginoon? Is it intimate? Or nasa sa atin kung paano ho natin makikita o matatansya. Pero hindi po natin may iwasan na yung level of closeness natin sa Panginoon magre-reflect kung paano natin harapin ang iba't ibang hamon ng buhay. Titingnan ho natin ngayon ng isang character sa Bible. Very common. Siya po si David. At speaking of David, si David po ay pinaka-ina-idolize kong character sa Biblia. Magmula pagkabata. Pag sinabing favorite character, David, ang sasabihin ko. Kasi po si David, batang-bata. Batang-bata na ginamit ng Panginoon upang patunayan yung kapangyarihan niya sa harapan ng mga tao. At halos nakikita ko po yung sarili ko as same kay David na ako ho ay nakikita noon na bata pa, kumbaga parang hindi kakitaan na makapagpamalas ng ng anumang kamangha-mangha. Or kumbaga hindi mo kami mapapabilib kasi bata ka pa. Parang ganun po, no? Pero si David ay isa ko pong hinahangaan. Sapagkat pinakita ho niya yung kanya pong katapangan at paninindigan, yung kanyang pagkilala sa Panginoon. Ngayon, titingnan ho natin yun, no? So, ang konteksto po ng ating pong pinag-uusapan ngayon, na-introduce na po dito si Goliath. Which is, noong sa chapter 17, sabi ni Goliath sa kanila, "Huwag na tayo maglaban. Kumbaga, magbigay na lang kayo ng representative ninyo, tapos ilaban nyo sa akin. Para wag na tayo magpagod. Kung sino man yung makatalo sa mga representative
or kung matalo nyo ako, ng kung sino man sa inyo, kumbaga talo na kami lahat. At kung ako naman, matalo ko yung representative ninyo, panalo kami. Masasakop namin kayo. So, yun po yung, kumbaga, hamon, challenge ni Goliath sa mga Israelita. At sa mga panahon ito, sa verse 12 to 40, ay minsan, napadalaw si David ngayon sa kampo, kung saan nandun po, malapit doon yung pinagaganapan ng labanan sa pagitan ng mga Filisteo at ng mga Israelita. At napansin niya, ito po 40 days na. 40 days na daw hinahamon ni Goliath itong mga Israelita, pero wala pa na silang sagot. At di ba huminsan sa buhay natin kasi, pag may mga paulit-ulit ho na bagay sa buhay natin na kumbaga medyo nakaka-stress, hindi talaga tayo mapalagay. Di ba? Halimbawa po, 3 beses nang dumating yung bill nyo sa kuryente, di ba medyo ano na yun eh. Medyo, kumbaga, ano ka na, kumbaga mababalisa ka na talaga. Saan ako kukuha ng pambayad ko ngayon? Or meron kang isang kaibigan na utangan mo, diba? Everyday o 1 week na siyang pumupunta sa bahay niyo, sinisingil ka niya. Diba? So, yun po yung mga bagay na maaring dulot sa atin ng kabalisahan, no? Sa buhay ho natin. At ang mga Israelita po, 40 days na hinahamon ni Goliath. At kitang-kita ho nila sa physical appearance ni Goliath na malaki to, kumbaga makisig, kumbaga magaling makipaglaban, isang mahusay naman dirigma. Kaya inaisip nila, naku, wala na tayong laban dito. At sa buong 40 days na yun, halos mahigit 1 buwan silang hinahamon ni Goliath. Kaya malamang hindi na nila malaman yung kanila pong gagawin. At nung time na nito, nakita ni David yon. Sabi niya, isang araw, inutusan ni Jesse si David, anak, dalhin mo sa iyong mga kapatid itong binuhusang trigo at 10 tinapay. Itong 10 keso ay bigay mo naman sa pinakapuno nila. Tignan mo tuloy ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Sabi po dito sa verse 21. Ito po sa verse 23. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at hinamon uli ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, nagtakbuhan ang mga Israelita sa laki ng takot. Sinabi nila, narito na naman ang umahamon sa atin araw-araw. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipapakasal sa prinsesa, at ang kanyang sambahayan ay hindi nasaklaw sa sapilitang paglilingkod sa hukbo ng Israel. No? So, here's David. Nakita ko yung kung paano tumakbo yung kanya pong mga kababayan, which is bayan ng Diyos. Parang may mali ata. So, yun po yung nasa isipan ni David. No? Ayon kay David, nung marinig ho niya yun, sa verse 26, sabi niya, masyadong malakas ang loob ni Goliath na hamunin ang hukbo ng Diyos. Given na alam ni David na, teka muna, parang may mali Di ba, bayan tayo ng Panginoon. Mga warriors tayo ni Lord. Pero bakit nagtatakbuhan tayo? Nagtatakbuhan sila. So, anong nangyayari? Parang ganun po yung nasa isip ni David, no? Minsan sa buhay natin, kiniklaim natin na kasama natin si Lord. Pero ang tanong sa atin, sinasabuhay ba talaga natin yun? Alam ba talaga natin yung identity natin bilang mga anak ng Diyos? O baka title lang? O baka sinasabi natin, Christian ako. Uy, Emily pa ko. Uy, anak ako ng Diyos.
Naiintindihan ho kaya natin yung bagay na yon? Pag sinabing anak ako ng Diyos, pag sinabing Kristiyano ako, pag sinabing disipulo ako ng Kristo, alam ho kaya natin yung ibig sabihin. Napansin ho yun ni David, no? Teka muna, bayan tayo ng Diyos Hindi dapat tayo natatakot sa Filisteyong yon. Ang sabi po niya sa verse 32. Hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lamang sa Filisteyong iyon. Kaya ang nasabi ho niya, ako ang lalaban sa kanya. Imagine, si David po ay bata pa ng mga panahon na ito. At nakikita ho natin dito kung paanong si David ay merong malalim na relasyon sa Panginoon. Bakit kaya nasabi ni David yun? No? Akong lalaban. Hindi ba siya natatakot? Or hindi man lang ba siya, or na-overwhelm lang siya? Maaari hong ganon. Kasi po, pag may mga bata kasi, kaya ko yan. Kumaga, basic lang sa akin yan. Ako ang lalaban. Di ba? Pag pag bata, ganun pa, isipin natin, bata kasi yan Di ba? So, ganun po yung naging isipan ng hari at ng iba pa, no? Sinabi ni Saul, hindi mo kayang Filisteyong yun. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Hindi mo kaya yun. No? Pero, titingnan ho natin kung paanong si David ay lumaban kay Goliath. Alam natin yung istorya. Alam po natin yung istorya na natalo ni David. Si Goliath. Pero tignan po natin, atras mo tayo ng konti. Tignan po natin yung mga pangyayari. Ang sabi ko sa verse 34, ngunit mapilit si David. Sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Siguro, nasa isipan ho ni Saul, ano ngayon? So what? Parang gano'n, no? So, okay. Dito si Goliath ngayon, na nagprepresenta kang lumaban. And then, ano namang kinalaman ng pagiging pastol mo? Sa sitwasyon na to. So, parang gano'n ho maaaring isipin ni Saul, no? Kasi, pero ang sabi ho ni David, kapag ang isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko ito at tinaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Filisteyong iyon, pagkat ang hinhamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon. Ano po kaya yung pwede nating matutunan sa mga pananalitang ito ni David? Sabi ho natin kanina, ang lakas ng loob niya na sabihin na siya ang lalaban. Samantalang siya isang batang musmos, isang batang paslit, na kung tutuusin, ini-enjoy pa lang yung pagiging bata na naglalaro sa paligid. Hindi ba siya natatakot? Ang dahilan ho, kilala niya kasi ang Diyos. Kilala kasi niya si Yahweh. Pinapakita lamang ho ng mga verses na binasa natin kanina kung paano siya iniingatan ng Diyos sa kanya pong buhay. He encounters God's protection and deliverance every day. Araw-araw ho yun. Na nakikita ni David yung pag-iingat sa kanya ng Panginoon. Yung guidance sa kanya ng Panginoon. Yung mga tinuturo sa kanya ng Panginoon. Every day. Yun po yung kanya pong sinasabi. Kaya confident si David. Meron siyang confidence. Kasi close niya si Lord. Every day ba naman, na-encounter niya yung God's protection mula sa mga oso, sa mga leon. Minsan sasabihin nila, magkaiba naman kasi yung leon sa or yung oso, sa sitwasyon na meron ka ngayon. Pero, kung titingnan ho natin, ang pinakamahalagang bagay ay ang presensya ng Panginoon. Sa atin pong buhay, anuman yung
ano man yung mga bagay na haharapin ho natin, yung mga bagay na nagiging suliranin sa atin, nagkakos ng stress sa atin, magre-reflect ho yun, yung response natin, doon sa level of closeness natin sa Panginoon. Kapag umaharap po ba tayo sa pagsubok, katulad po ba tayo ni David? Nasasabihin na, kaya ko yan. Kaya kong labanan yan. Bakit? Close kami ni Lord. Confident ako kasi meron akong Diyos. Kasi alam ko na ang Diyos ko ay pumuprotekta sa akin araw-araw at kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi ko kayang gawin. Confident po si David sa pagkakilala niya sa Diyos at alam niyang ililigtas siya nito. Kahit na siya pa ay hamakin dahil sa kanyang kamusmusan, mas naninindigan siya na ang kapangyarihan ng Diyos ang magliligtas sa kanya at sa Israel. Grabe ho, yung confident ng batang ito na si David. At tingnan ho natin yung atin pong mga buhay, atin pong mga sarili. Kung paano ba natin harapin ang mga problema o mga pagsubok sa buhay natin. May confidence po ba tayo? Or hinahayaan natin na yung problema, lamunin tayo? Gaano tayo ka-confident sa Diyos natin? Katulad ni David, maging confident ho tayo palagi na harapin ang lahat. Hindi dahil sa kung ano pa man yung gawin, di sa kung ano pa man yung meron tayo, yung kakayahan na meron tayo, kundi dahil meron tayong Diyos na masasandalan at higit na maasahan. Yung confidence ho na yun, ma-achieve natin kung araw-araw nagdedesisyon tayong lumapit sa Panginoon. Kung araw-araw lumalakad tayo sa presensya ng Panginoon. It's a day-to-day walk, mga magulang ho at mga kapatid. Mali ho na sinasabi nating tayo yung mga Kristiyano. Ngunit hindi naman kinakikitaan ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Kaya ho sa buhay ho natin, sa po itong paalala, be confident. Kasi meron kang Diyos. Meron kang Diyos na buhay. Na kayang gawin ang mga bagay na hindi mo kaya at kayang kontrolin ang mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin. Sa buhay ho natin, sa mga pagsubok, harapin po natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At tandaan ho natin, magagawa lang ho natin yon kung lubusan ho natin kikilalanin ng Diyos araw-araw. Approve po ba tayo doon? Sabihin ho nga po natin, Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa isang paalala sa buhay ho namin na kahit na ano pa man yung amin pong harapin, kung ikaw o Diyos ang siyang gumagabay, kung ikaw o Lord ang siyang mangunguna sa amin, wala kaming laban na hindi kayang ipanalo. Pagsubok lamang ang mga bagay na ito. Gayunpaman, ikaw pa rin ang pinakamas malaki sa lahat ng mga ito. Give us confidence, Panginoon. Palagi.
Hindi dahil sa amin pong mga kakayahan, kundi dahil meron ka na makapangyarihan, may-ari ng lahat ng bagay, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos sa buhay namin. Tulungan mo kami manalig, magtiwala, Panginoon, sa inyo. At lagi namin maranasan, Panginoon, yung pagtuturo, yung paggabay, pag-iingat, at lahat, Panginoon, ng pagtutuwid. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil nakilala ka ho namin sa amin pong buhay. At nagkakaroon kami, Panginoon, ng pagkakataong maging malakas, maging matibay, maging matatag dahil sa inyo. Lord, sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa atin pong lahat.